Tayo po ito po yung lahat at tayo po ay mag-umpisa sa panalangin. Ng Diyos na aming Amang Banal, kami po Ama ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat Ama sa pag-iingat niyo po sa amin, na kami po ay dinala niyo ng maayos at matiwasay sa inyong pong gawain. Salamat po Ama sa traveling mercy na binigay niyo po sa bawat isa sa amin dito. At muli kami po ay narito, lumalapit na mayroong kababaan ng puso. At muli kami ay humihingi Ama ng tawad sa amin po mga nagawang kalikuan. Kung ano man po Ama ang nakikita niyo dumi sa aming mga puso at isipan, we are praying Panginoon sa biyaya at habang ito kami pinilinisin. Yung sa ganun Ama hindi po maging hadlang sa aming pong paglapit sa aming pong panalangin. Mamaya po Panginoon. At kami po ay narito. Talayan ko po Ama na kami po ay samahan ng kapangyarihan po ng Banal na Espiritu sa aming pong pakikinig muli ng inyong mensahe. Nawa ay aming pong discern yung gusto niyo pong iparating sa amin. At bigyan niyo po ng karunungan at bigyan niyo ng wisdom Panginoon ng aming kapatid na maghahayag po ng devotion niyo ngayong gabi ito. At talayan ko po Ama sa gabing ito na kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom Panginoon, ng guidance, especially po sa aming paglapit mamaya sa aming panalangin. We are praying Panginoon ang aming po mga panalangin ay maging hindi po service Panginoon ng panalangin, bugkos ito po mga panalangin na ito Ama ay aming pong iluluhod sa inyo sapagkat alam po namin na kayo po ang tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat sapagkat meron kaming ganitong gawain naman na kung saan ang bawat isa po sa amin ay sabay-sabay na luluhod at upang po ilapit yung mga panalangin sa inyo. At alam po namin na kayo po ang aming Diyos ang patuloy na tutugon sa aming mga panalangin. Salamat po Ama sa gabing ito. Nawa yung aming pong mga gagawin, yung aming pong pag-aawitan ay maging isang mapamukhain sa inyo Ama. At nawa ito po ay makapagbigay sa inyo po ng kapurihan, kaluwalhatian. At muli binabalik namin ang lahat po ng papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. So tayo po iaawit, tinatawag ko po si Brother Andy. Amen. Awitin po natin the solid rock. Awitin po natin hanggang 3 verses. Okay, sige po. Okay. Amen, ayan. Sige po. Ang nakakalam po is awitin po natin ng sabay-sabay. Sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest flame, but fully lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. He sought His covenant, His blood, so poured me in the whelming flood. When all around my soul gives way, hidden is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen sa baba. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Ready? Sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls
distress and grief, my soul has often found relief, and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn with strong desires for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows His face, and gladly take my station there, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear, to Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I'll cast on Him my every care, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Para sa ating pong tithes and offering, tinatawag ako sa Brother Genesis. Tayo po'y manalangin sa ating tithes and offering. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po po kay Panginoon sa gabi ito na salamat Lord na ang bawat isa ay safe and sound, Panginoon, na nakarating dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na kami din ay makalapit sa inyo upang manalangin. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, lalo na ang aming tithes and offering. Dalangin ko na i-bless niyo po ang bawat isa, lalo na, Panginoon, sa pagbalik sa inyo, Panginoon Diyos. At dalangin ko rin po ang malilikom namin, Panginoon, na pera ay i-bless niyo rin po at magamit ito, Panginoon, sa inyong ministry, sa pagpalagana po, Panginoon, ng inyong salita. Ganun din po, Panginoon, magamit din po, Panginoon, sa pag-support ng mga missionaries namin, Panginoon, sa Pilipinas. Dalangin ko, Lord God, na i-bless nyo rin po patuloy, Panginoon, ng mga kumpanya, Panginoon, na pinagtatrabahoan namin, Panginoon. At salamat po na ibinigay po ninyo ito na kung saan po, Panginoon, ay ito po ay kumukuha kami ng source ng aming mga pangailangan. Muli po, Panginoon Diyos, maraming salamat po at ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, awitin po natin ang doxology. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures dear below. Praise Him above
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sige po, tayo po makakaupo na. So tayo po ay dadako sa ating maikling devotion. So ihanda po natin yung ating mga puso't isipan at ating pong buksan yung ating mga Bible. No? So tinatawagan ko po yung ating kapatid na maghahayag po ng devotion ngayong gabi ito. Walang iba yung ating kapatid na si Brother Andy. Amen po. Isang mapagpalang gabi po. Amen. Papuri po sa Panginoon. Nakatayo po ulit ako dito. Hanggang ngayon nakakakaba pa rin. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Galatians chapter 6 verses 6 to 10. Ayan, amen po. Tayo po yung magsitayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin from 6 hanggang 10. Andiyan na po ba lahat? Amen. Amen. Wala pa. So, amen. Basahin po natin Galatians chapter 6 verses 6 to 10. Reading now, begin. Let him be that is taught in the word, communicate unto him that teacheth in all good things, but be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Last verse, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. At kami po ay nandito upang maraming salamat, Lord. At kami po ay nandito para ilapit ang aming mga panalangin. Pero bago po kami dumako sa aming mga panalangin, nais ko pong hilingin sa inyo, Ama, bigyan niyo po ako ng wisdom upang may share ko po ang inyong salita ng naaayon po sa iyong kalooban. And maraming salamat po sa pagkakataon nito na pumuli ay nakatayo sa inyong harapan. Nawa, ikago niyo po ako sa likuran ng iyong anak na si Jesus. Ang makita po nila nawa ay ang iyong anak na si Jesus. Maraming salamat, Lord, at sa inyo po namin hinahabilin ang aking devotion na ito na maging blessing po sa bawat isa. At bigyan niyo po ako ng wisdom, i-override niyo po nawa ang aking outline. Sa ganun is mas lalo pong maintindihan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Pwede na pong makaupo. So, ang aking pong devotion ay manggagaling nga po dyan sa talatang ito. And ano po ba? Galatians po is one of the epistle or letter ni Apostle Paul to the Galatian church. Ano po? Na sinasabi niya na what you sow is what you reap. Di ba? Nahalaga to, kung ano nga yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo, ano po. Kaya dito po pumapasok yung sinasabing liberty of sowing. Kapag ang isang mananampalataya ni Kristo nagpagal sa kanyang ubasan, asahan po natin na may reward yan sa langit. Example po, yung soul winning ministry, any kind of ministry po na meron sa atin,
it's either ang ministry mo ay tagahugas ka ng plato, tagatapon ng basura, hindi po vain yan sa Panginoon. May reward po yan sa langit. May reward po yan sa Panginoon. Ano po? Yun nga, syempre may naghihintay na reward yan. Sa ngayon, feeling natin walang kabuluhan yung ginagawa natin dito sa lupa. Pero sa Diyos po, nagagalak ang ating Diyos sa mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. At wag natin hamakin ang Diyos. Diba? Dahil sa lahat ng gawa natin, nakikita niyo yun, hindi naman po siya hindi naman po bulag ang Diyos natin. Hindi ka pa nga kumikilos, hindi mo pa nga sinasabi, alam niya na yung nasa puso mo, alam niya yung ano yung desire mo. Amen. Paul reminded us, the early Christian, katulad po ng mga early Christians doon sa Galatia, na sabi that his inheritance is not availably works, but only in Jesus Christ. Sabi ni Paul sa mga Hudyo, refutes the false teaching. And that each Gentile Christian must be converted to Judaism and follow the strict observance of Mosaic law, katulad ng ginagawa ng mga na nandito. Kaya po dito pumapasok ang ating tema. Ang tema po natin is the benefits of liberty. Yan po yung tema natin. Kumbaga, may freedom tayo to choose Christ as Lord and personal Savior natin. Or we'll stay what we inherited before, katulad po nung na-inherit natin. Diba? Alin ba yung pipiliin natin doon? Yung ngayon, na nakakilala ka na alam mo yung katotohanan, o gusto natin manatili tayo doon sa minana nating nakagisnan, narilihiyon. Nakagisnan na pagkakakilala sa Diyos, kay Kristo, di ba? So let's dig a little bit in this passage, ano po. Since ito po ay devotion, alam naman po natin na ang devotion ay isang preparation para sa sermon this coming Friday, ano po. And tama, at since napapanahon ang word na liberty, extend na natin yung liberty kasi napag-usapan naman natin yung liberty. Madalas, kaya nagkakamali ang isang Kristiyano dahil mali ang paggamit ng liberty na to. Kalayaan. Freedom. Diba? Imbis na gamitin para sa kalooban ng Diyos, ginagamit sa kung saan-saan. Tulad halimbawa ng magpipray ka. Magpipray ka sa Panginoon, for example, hindi ka na masaya sa company mo. Pero nagagamit ka dito. Nagagamit ka ng Diyos sa kanyang ubasan dito. Sasabihin mo ay, Lord, nawa, bigyan mo ko ng wisdom kung ano po yung gagawin ko. Ako po ba'y mag-i-exit na? Kasi hindi na po ako masaya sa company ko. Pero, kung ganun ang pray natin sa Panginoon, kumbaga, nag-decide ka na para sa sarili mo eh. Kasi hindi ka na masaya, kaya gusto mo na mag-exit. Pero kung hihingin mo yung advice natin, hihingin mo yung advice ng ating pastor or ng ating preacher, lalong-lalo na nagagamit ka dito sa kapurihan ng Panginoon. Ano ba yung mas pipiliin mo? Yung feeling mo na hindi ka na masaya, o yung feeling, yung pakiramdam mo na nagagalak kang maglingkod sa Diyos, di ba? Yun yung sinasabing may freedom tayo mamili alin dun sa dalawa, ano po? Kaya di ba kaya nagiging mali po yung prayer natin kasi imbis na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ano po ba yung kalooban mo para sa akin habang ako'y nandito? Yung po dapat ang mindset ng isang Kristiyano, na instead na ang mindset niya is, ay, ayoko na sa kumpanya na, napapagod na ako, hindi na ako masaya. Ganun, di ba? Instead na ang mindset mo is, Lord, hindi na po ako masaya sa company ko, pero ano po ba yung kalooban mo para sa akin? Ganun po dapat ang mindset ng isang Kristiyano. Instead na pipiliin mo na mag-exit na lang, unang-una alam mo mangyayari doon sa Pilipinas na wala namang magandang trabaho doon. Kung meron man, sasapat ba? Dito masasabi ko, ako, personal ko po kasi ito, experience, na 2019 yata yun, mag-i-exit na ako. Hindi na ako masaya doon sa company ko. Nagtanong ako kay Pastor Abet, yung senior pastor natin. Sabi niya, Brad, sigurado ka ba nauuwi ka? During that time is pandemic. Sabi sa akin,
Brad, sigurado ka ba? May mapapasukan ka ba doon? Sabi ko, yes po. Sigurado ka bang sasapat? Doon ako nag-isip. Nagagamit ako, hindi nasasapat yung kikitain ko doon. Mukhang hindi pa ako lalago doon. So doon ako nag-isip, sabi ko, oh nga no. So mas maganda pa rin po talaga bukod sa may mga sarili tayong desisyon na pumili, mas maganda magsisik pa rin po tayo ng wisdom sa ating mga pastors and preachers. Excuse me po. So ayun po doon po pumapasok yung liberty, yung freedom mo to choose kung alin yung pipiliin mo, yung kalooban mo o yung kalooban ng Diyos para sa'yo. So yun nga po, during that time, hindi nga po ako at nagtanong talaga ako kay Brother Carlo kung meron bakante sa kanila. Ayun, biyaya ng Panginoon, meron nga, at yun nga, naging smooth yung transfer ko sa kanila. So, blessing po na nagkaroon ako ng wisdom sa ating pastor, binigyan ako ng wisdom, binigyan ako ng tamang desisyon ng Diyos kung alin po yung pipiliin ko. So, yun nga po. So, kaya nandito pa rin ako at nagpapatuloy para sa Panginoon. So, ayun. Doon ako nagagalak kasi hindi ako nagkamali ng pinili na piliin kung alin doon yung magiging ko. At yun nga, ang mas pinili ko yung magamit pa rin sa Panginoon sa kanyang ubasan. Po? Yun po. So, ano po ang benefits on liberty of sowing? Una, dako na po tayo sa 1 point. Liberty on sowing good things from God's Word. Meaning, you have the liberty to teach in all good things. Mababasa po natin yan dyan. Sa verse 6. Ano ba? Sabi nga, let him that taught in the Word communicate unto him that teacheth in all good things. Ano ba yung sinasabing good things na yun? Siyempre po yun yung Word of God. Yun yung sinasabing good things. And the one good things that the Bible teaches us is about salvation. Yun po yung good things na sinasabi po dyan ng verse 6 na yan. Lagi po natin i-share yung good things na yan kasi marami pa pong tao, marami pa pong kaluluwang naliligaw sa panahon ngayon, lalo na po ang kalaban natin is nagdo-double time na. So hangga't maaari mag-double time din po tayo. Ano po? Ano pa? At sinasabi din doon sa salvation na yon na sinasabi niya na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, katulad nga po ng sinabi ng John 3:16, ano po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Di ba? Yan pong word na yan is memorize na po natin na wala po talagang ibang daan. Wala pong ibang daan kundi si Jesus Christ lang at siya lang dapat paniwalaan. Ano po? Wala pong ibang kaligtasan, wala pong ibang buhay na walang hanggan kundi kay Kristo lamang. Ano po? Ano pa? That Jesus Christ died on the cross to pay for our sins. Ano ba yung kabayaran ng kasalanan? Death, di ba? Supposed to be yung death na yun, dapat tayo ang tatako doon, tayo ang mamamatay dahil doon sa kasalanan natin. Yun nga po yung sinabi ng Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano po? Ano pa? Na walang ibang daan tungo sa katotohanan kundi si Kristo lamang. Ganon din yung sinabi ng John 14:6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Diba? Amen? Ito pong mahalagang verses na to ang dapat po natin sinishare. Ito po yung good things na sinasabi po ng Bible. So, bilang isang mananampalataya, maging desire ng puso po natin is to share the gospel, to share the good news, to share the good things, to share the salvations na salvation na natanggap po natin. Wag po natin sarilinin, especially po dun sa mga family natin. Priority po natin ang mga family natin. Tapos second generation, third, ang mga kamag-anak, and then friends.
Mas mahalaga po yun. Ano po, para pagdating po ng kukunin na po tayo ng Diyos, at least wala pong may iwan na kamag-anak natin na mga mahal natin sa buhay. Mahirap pong masisi tayo ng kamag-anak natin na tayo nandun sa langit, sila nandun sa baba. Sabihin nila, insan, hindi mo man lang ako sinabihan, hindi mo man lang ako siniran. Masakit po yun para sa isang Kristiyano na may iwan po natin sila dun sa impyerno. Ano po? Ano pa? Itong mga verses na to, yun nga, tulad ng sinabi ko, dapat sinishare. Katulad po ng sinabi ni Paul, sabi niya, siguro kung hindi po nagpagal si Paul dun sa Galatians, hindi po aabot tong salvation na to sa atin. Ang malamang sa impyerno ang punta natin. Sure yun. Kasi kung hindi po dahil dun sa mga early Christian na katulad po ni Apostle Paul, kung hindi po sila nagpagal na makarating ito sa atin, malamang po sa impyerno po ang punta natin. Ano po? Kaya po napakahalaga mag-share tayo ng gospel doon sa walang Kristo sa buhay nila. Amen? Next benefit of the liberty of sowing. Point 1. 1.1. Liberty from the bondage of corruption. Freed from the bondage of corruption. In Romans 8:21. Sabi dito? Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Sabi nga po, at may kalayaan kang sabihin sa lahat na ikaw ay anak ng Diyos. Bakit? Dahil may Kristo ka na sa puso. May Kristo ka, alam mo, may tagapagligtas, may Jesus Christ kang Lord and personal Savior mo. At malaya po tayong gawin ng lahat para sa kalooban ng Diyos. Kung iba pong tao sinasabi nila sa baptist daw, sa atin daw wala pong kalayaan, doon po sila nagkakamali. Malaya po tayong gawin ang lahat ng bagay, lalong-lalo na kung ikalulugod ng Diyos. Yun po yung freedom na meron tayo, yun po yung liberty na meron tayo. Hindi po yung sinasabi nila na wala po tayong kalayaan. Hindi po. May kalayaan po tayo na gawin ng lahat, lalong-lalo na po kung ikalulugod at kalooban po ng Diyos. Ano po? Number 2. Point 2. Liberty to preach the good things. In Isaiah 61 verse 1. Isaiah 61 verse 1. Yan. Yan. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the captives, to bind up the brokenhearted, to proclaim the liberty of the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Abe. We are commanded or anointed to preach the good things, the good tidings unto the meek. Ano ba yung good news? Katulad nga po ng sinabi ko kanina, that there is Christ who died on the cross for our sins and was buried and risen again from the dead. So yun po yung good things, yun po yung gospel na sinasabi. Ano po? So ito po dapat ang sinishare natin talaga. Gusto ko po siyang i-emphasize talaga na napakahalaga po talaga ng salvation, ng gospel, para po dun sa mga tao pa po talaga walang pagkakakilala. Yun po talaga sana maging desire ng bawat isa sa atin. Ano po? Tulad nga po ng sinabi ko kanina, so napakahalaga sa isang Kristiyano talaga na ma-sharean. Katulad nga po nung desire ni Mrs. Chai sa mga anak niya, ando dun yung desire niya na ma-share yung gospel. So yun yung pag-pray natin, tulungan natin siya mag-pray na ma-share niya po yung lahat ng family niya sa Pilipinas. Napakahalaga po kasi nun talaga. So nakakatuwa po na ganun yung desire ng puso natin
na ma-share yung gospel sa ating mga mahal sa buhay. Ano po? Number 3, point 3, blessed according to our deeds in James 1 verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. So dahil we are freed from bondage of corruption, we are commanded to preach the good things, at dito po papasok ang blessing according unto our deeds. Ano po? Dito pumapasok ang law of sowing and reaping, na kung ano man ang itaninim natin, kung ano man ang ginawa natin habang tayo nandito sa mundong to, para sa Panginoon, pagdating sa langit may reward po yan. Hindi po yan vain, wala pong ano yan. For sure po yan, sigurado po yan, may reward yan. At alam naman po natin kung gaano ka-giver ang ating Diyos. Diba? Ang gustong iparating ni Apostle James dito sa bawat Kristiyano is that this man shall be blessed in his deed. Diba? Speaking of law on sowing and reaping, sabi nga, we reap on what we sow. Yung po yung point number 2 natin. In verse 7 to 8. Bro. Diyan. Yan. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yan. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall reap of the Spirit reap life everlasting. So, amen. Lagi po natin iisipin na yun nga, yung law na yan, kung ano yung itatanim mo, yun ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng hindi maganda sa Panginoon Diyos, aanihin mo yun. Pag nagtanim ka ng according sa flesh mo, aanihin mo rin yun. Pag nagtanim ka ng hindi ka lugod-lugod sa Diyos, lahat aanihin mo. Lagi po natin tatandaan na lahat ng kasalanan na ginawa natin ay may kabayaran. Kung namumuhay tayo sa makamundong gawa, yan din ang sisira sa atin. Pero kung tayo namumuhay para sa pagpapalago ng ating espiritu, asahan po natin na ang wisdom na namumula sa ating Diyos. At syempre nagagalak siya sa gawa natin na yun. Hindi lang po spiritual. Hindi lang po yung spiritual, ano po. Ganon din sa ating mga tithes and offering. Kung tayo po ay tapat dun sa ating tithes and offering, proven and tested na po yun. Hindi na po natin lahat po ng nagiging matapat sa kanyang tithes and sa offering niya. Asahan nyo po may balik yan sa Panginoon. Nakikita yan. At susobra pa po. Katulad po sa akin, nagugulat na lang din ako. Sa kakarampot ng sweldo, nagagawa ko pa po makapag-save. Nagkakaroon pa po ng sobra. Nagugulat na lang ako, may sobra pa. So, ayun. So, proven and tested na po yan. Katulad niya po ng sinabi ng Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yung Malakay 3:10 po na yan is proven and tested na po yan. Ganon din yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Ano po? Sa isang Kristiyano po, hindi na po nakakapagtaka kung ang sweldo mo is kakarampot lang tapos may extra pa. Dahil kung ano po yung tinanim mo, kung naging matapat ka sa tithes and offering mo, sa tithes mo, especially sa tithes mo, ibabalik po ng Panginoon yan. Sobra-sobra pa. 'Di ba? Hindi na po natin babasahin yung yan. Okay na po yan. Kaya po siguro po sa isang Kristiyano kinukulang kasi masyadong close yung mga kamay natin. Masyado nating ginigipit ang Diyos. Supposed to be po yung tithes natin is
ibinabalik mo lang yung tithes, ibinabalik mo lang yung para sa Panginoon. Binabalik mo lang, hindi ka pa nagbibigay doon. Pag binalik mo yun ng buong buo, tapos nag-offer ka pa, tandaan nyo po, hindi po vain sa Panginoon yan. May ano po yan, may balik po yan. Proven and tested na po yan. At dapat po cheerful giver ka. Hindi yung na-tights mo na, buli mo ng ganun. Asan na yun? Diba? Hindi po ganun. Pag ibinigay mo na, kailangan po galing sa puso. Bigay mo, pagka alam mo, ako nakasanayan ko po kasi dati. Nakasanayan ko na, ever since pagkatanggap ko ng sweldo ko, ang ginagawa ko, unang inaano ko dyan, ng tithes and offering. Tapos the rest yung mga ano ko na lang. Yun po yung naging pattern ko na yun eh. Yun na po laging ginagawa ko eh. Kaya po nagugulat na lang ako na may sumusobra. Nakakapagtabi pa ako. So yun po, ang gusto ko pong i-emphasize kung ano po yung itinanim natin, yun din po yung aanihin natin, katulad po nung pagiging matapat po natin sa ating tithes. Ano po? Next. Number 3. Mabilis lang po ito. Let us not be weary. Sabi nga, in verse 9 bro. Balik ka dun sa Galatians chapter 6. Amen. Yan. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kung may pagkakataon po kung may pagkakataon po na kaya po nating makatulong sa ating kapatiran, wag po tayong mapagod. Spiritual man yan o material man yan, wag po tayong mapagod. Especially po spiritual. May mga kapatiran po talaga na nalalamig. So wag po tayong mapagod na gumawa para sa kanila, kasi darating po ang anihan at aani tayo ayon sa ating mga itinanim. At gamitin natin ang temang ito, kung ano po yung benefit ng sowing, para maging blessing po sa iba. Ano po? Masarap pa rin po sa pakiramdam sa isang Kristiyano na sa kabila ng kakarampot mong sweldo ay nakakatulong ka, nakakatulong ka doon sa kapatiran na nangangailangan, hindi man material, hindi man sa pera, spiritual. Masarap pa rin po sa pakiramdam ang ganun, ano po. Kaya lagi pong sinasabi nga, kaya gusto ko po talagang emphasize na kung ano po yung itatanim natin, yun din po talaga ang aanihin natin. Yun po yung aking devotion na gusto kong i-share sa inyo. So, hanggang doon lang po muna, at hanggang point 3 lang tayo. So, yun nga po, let us not be weary in well-doing, for in due season, we shall reap if we faint not. So, conclusion. In verse 10. Yan. Excuse me po. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of household of faith. Yun nga po, katulad po ng sinabi ko kanina, napakasarap sa feeling ng isang mananampalataya na tayo ay spirit-filled Christian, at the same time, nagiging daluyan pa po tayo ng blessing. Tandaan po natin, hindi lahat may kakayanan makatulong sa kapatiran. Kung may pagkakataon po na kaya po natin makatulong sa kapatiran, gawin po natin. Masarap na po sa pakiramdam na kahit papaano sa kakarampot natin kinikita, lahat naman po tayo may mga pangangailangan sa Pilipinas, at least nagagawa po natin makatulong. Lalong-lalo na po sa simbahan ito, lalong-lalo na po sa kapatiran. Yun lang po ang aking devotion, at maraming salamat po. To God be the glory po. Teacher. Amen.
Okay, palang gabi sa ating lahat. Sige po. Palang gabi. Pagpalang gabi po. Tayo. So, salamat sa iyong devotion. So, nawa nakakuha tayo ng mga aral, no? Yung about liberty. Dito yung nandun sa New York, ha? So, freedom. No? So, yun po yung gustong ibahagi ni Brother Andy. Pag sinabi nating liberty, kasi yung pinaka-purpose nitong Book of Galatians, kaya sinulat ito ni Apostle Pablo. Una is to refute, no, yung mga Judaizer. No? Sapagkat itong mga Judaizer ay pumasok, no, doon sa mga mananampalataya sa Galatia. At sila po ay nagtuturo na yung biyaya, yung kaligtasan daw ay dapat merong kasama gawa. At isa sa mga gawa na yan, yung tinatawag na circumcision, no? Pero malinaw naman yung sinasabi ng ating Panginoon na ang kaligtasan natin is by grace, no? By grace. At ito ini-encourage ni Apostle Pablo yung mga mananampalataya na magkaroon ng freedom in faith sa ating Diyos Kristo. Ibig sabihin, nung tayo po ay naging mananampalataya, binigyan tayo ng ating Panginoon ng liberty. Liberty na ang pipiliin natin ay hindi yung dating buhay natin, kundi yung liberty na makapamuhay tayo ng kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. No? Kaya yung ano niyan, yung pinaka-context talaga niyan is yung biblical principle ng sowing and reaping. No? So kapag tayo po ay nagtatanim ng mga bagay o kasalanan na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, ay of course matatawarin tayo ng ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon po ay sobrang gracious, no? Pero tandaan po natin, ang ating Diyos po ay hindi mo pwedeng tanggalin yung kanyang isang mga moral attribute niya, yung pagiging justice, no? Kaya what we sow, we shall reap. Sapagkat hindi natin pwedeng baliin yung unchangeable law ng ating Panginoon. Amen. Na kung tawagin, law of sowing and reaping. So what we sow, we shall reap. So magtanim ka ng hindi tama, magtanim ka ng kasalanan, aanihin mo yun. For sure. Amen. No? Kaya nga ini-encourage ni Apostle Pablo yung mga mananampalataya sa Galatia. No? So yung biblical principle nito applicable sa atin. No? Na tayo bilang mga mananampalataya, binigyan tayo ng Panginoon ng liberty to choose right, no? Na makapamuhay tayo ng maayos, kaaya-aya, no? At bilang mananampalataya, isa po yan sa bunga ng ating pagiging Kristiyano. Di ba? Yung good works, sabi nga, no? Kung may opportunity, no, gumawa tayo ng mabuti, no, sa ating kapwa, no? Especially yung sinasabi doon, yung household of faith, no? Pag sinabi natin household of faith, ito po yung tumutukoy sa mga lingkod ng ating Panginoon, no? At tandaan po natin yung mga lingkod ng mostly sa mga pastor natin, wala pong trabaho yan, no? Especially yung nasa Pilipinas, no? Yan po yung mga full-time pastor, no? So sila po ay nangangailangan, no? Ginagamit ng Panginoon yung iglesia para sila po ay maging channel, no? O yung gawain ng Panginoon ay maging daluyan ng pagpapala, no? So yun po yung gustong iparating ni Brother Andy sa kanyang devotion, no? Yung liberty of sowing, liberty of sowing, no? So tayo mga Kristiyano, wag nating gamitin yung ating freedom para tayo ay magpatuloy sa kasalanan. No? Gamitin natin ng tama, no? Sapagkat ano na tayo, pinalayan na tayo ng ating Panginoon. Hindi na tayo alipin ng ating kasalanan, no? Kaya mahalaga yan, no? So salamat sa iyong devotion, Brother Andy. So tayo po dadako na sa ating prayer meeting. So ako po I believe na isubmit na po yung mga prayer request doon. So huwag niyo pong kalimutan isama yung ating pastor na babiyahe po muli bukas, no? Nawa ay siya po yung makarating ng maayos. At Kasama po si Van. Si Brother Bailan po. aso bailan sila. So isama natin yung dalawang magkapatid, no, na makarating dito ng
sa mga traveling mercy nila. At sama din natin sa panalangin yung ating pananampahan sa araw ng Biyernes. No? Nawa ang bawat isa sa atin ay nakahanda ang ating mga puso. No? Hindi lang yung ating puso ang hinahanda natin, dapat yung ating pisikal. No? Pwede wag tayong magpuyat. No? Kaya nga wala na tayong gawain ng Huwebes sapagkat yan po'y preparation, no, ng ating pagsamba para pagdating natin dito hindi tayo naantok. Amen? So, yun po yung ano niyan. Tapos, patuloy nating ipanalangin yung pong mga kapatid natin na nangangailangan po ng panalangin, no? Kailangan po nila yung ating prayer, yung mga kapatid natin na nangihina spiritually, no? Sama po natin si Ate Vanessa, si Brother Danny, si Brother William, si Ate April, sino pa? Ate Rosanne, no? At yung mga bisita natin naway magpatuloy, no, si Ate Joy, si Ate Perlin, no, yung mga naging bisita natin ng mga nakaraang linggo, si Brother kalimutan ko na yung nakasalamin, yung tawag dito, kalimutan ko yung pangalan niya, yung taga Jupali, Si Kuya Noel. So isama natin sa panalangin si Kuya Noel, no? At parang 2 Friday na siya hindi nakaka-attend. Umuwi po yata ng Pilipinas. Bakasyon mo yata. Nakabakasyon ba? Oo. Okay. So hindi ako updated, no? At yung ating Bible Doctrine class ay patuloy nating ipanalangin. Malaking bagay po yan, no, sa ating mga mananampalataya, no? At patuloy nating ipanalangin na magtuloy-tuloy yung Bible study kila Ate Chi. Amen. Amen. Salamat doon sa biyaya ng Panginoon na naabot yung mga kasama niyo doon. Amen. No? So salamat sa desire ni Ate Chi. Yun yung sinasabi ni Liberty. No? Gumawa ng tama. At nawa makasama natin bukas, no, yung mga kasama niya. No? Sana Friday po. mag-confirm. Friday. So ano pa? So pag-pray pala natin yung ano ni Pastor Freddy Vicente, yung kanyang nanay, kagalingan. At saka yung tiyahin ni Pastor Arnold. Ito po yung mga missionary pastor natin, no, na sinusuportahan ng gawain. No? Alam ko nakalagay yung mga pangalan nila doon, no, Meron. ng missionary pastor. So wag natin silang kalimutang isama sa ating panalangin sapagkat sila po ay nangangailangan ng ating panalangin. No? Malaking bagay po yung panalangin. Powerful. So meron yung dadagdag, Brother Andy? May dadagdag ka? Wala na po. Nilagay ko. Yung Inoval po? Brother Carlo? Wala na. Si Brother Genesis? Brother Arlan? Sa akin po, ano na po, wisdom po kayo na ba? Sa trabaho. Okay, so po. Pray natin yung si Brother Arlan sa kanyang trabaho. Wisdom at guidance. Si Ate Raquel. Traveling Mercy, no? Kailan po alis nyo? September? Okay. August 31. August 31. So, pag-pray natin si Ate Raquel. August 31. Parang kakabalik mo lang Sana lahat ng kumpanya gano'n, no? Si Ate Leonie. Galingan po ni Sian, yung akong kapatid. So, healing. Ni Sian. Sian po. Ako. Ano yung Sian niya? As in Zoro? Kahit po ano siya. Sian. Siya. Sian. Si Ate Jo. Ayun pa rin sa passport ko at saka ikama rin. So, pag-pray natin yung passport at ikama renewal ni Ate Jo. Sean. Si Ate Chi, baka merong... Ano po, yung balak ko ng mother ko magpa-opera or bukod sa dede. Okay. So, bigyan natin ng pag-pray natin yung... Ano po pangalan ng nanay niyo? Imelda. Imelda. So, pag-pray natin yung mother ni Ate Chi, si Nanay Imelda, guidance at wisdom para dun sa operation niya. At sama na rin natin yung financial provision. No?
Si Ate Chay, Chichay. Si Ate Chay. Talaga magkatabi sila. Safe travel po ng family sa Clono. Sila, yung anak ko yung pastor. Pastor Eliasar. Apo. Okay. Si, ano po, si Mention. Sister Len, Damaris, saka Jojo. Okay, so sama natin. Ito, Traveling Mercy, pabalik dito. No? O, so, sama po natin yung family ni Pastor Eliasar, no? Yung Newness Life, gawain doon sa Yangbu. So, Traveling Mercy sa kanyang family, pabalik ng Jeddah. No? So, yun lang po ang ating mga additional na panalangin. Amen? So, kung wala na po, so tayo po mag-umpisa na. So, wag po tayo magmadali. No? Ito yung pagkakataon natin na iluhod natin sa ating Panginoon yung ating mga panalangin. So, tayo po mag-umpisa na mga kapatid.